Binibigyan ng diin ngayon, mga kapatid, ang ilang mga babae o ang maraming mga babae na pinagaling ni Jesus, pinalayas sa mga demonyo, sa mga sakit na kanilang daladala. At ano ang ibig sabihin nito? Hindi lang sila basta pinagaling, kundi sila rin ay at the same time naging lingkod ng Panginoon. At ngayon, sila na yung tumutustos sa gampanin ng pag-iikot ng Panginoon kasama ang mga alagad sa iba't ibang lugar na para silang nagmimisyon. Siguro sila'y naghahanda ng pagkain, naghahanap kung saan kukuha ng makakain, at iba pang pangangailangan ng mga alagad at ng Panginoon habang sila'y nag-iikot-ikot sa iba't ibang lugar. At ito yung bunga ng conversion ng isang tao. Sa ating simbahan, alam natin na mas nakararami ang naglilingkod ring mga kababaihan dahil sila nga kasi yung mga palasimba, lalo na yung mga tumatanda ng mga lola, mga nanay, sila yung pumupuno ng simbahan. Kahit saang lugar ka magpunta sa buong mundo, marami talaga ang mga babae na nasa simbahan. Kung kaya sila rin yung naaasahan, sila rin yung naaatangan na gumanap sa mga gampanin sa pagsamba, sa altar tulad ng lector, commentator, at iba pang gampanin sa pagsamba. Isa rin yung kumakatawan karaniwan sa mga social action ministry ng parokya, evangelization at kung ano-ano pa. Bagamat din naman natin minimenos ang papel ng mga kalalakihan, pero dahil sila yung palaging available sa simbahan, sila yung nakatatanggap ng biyaya ng conversion. Dahil sila nga yung mga palasimba, alangan namang may conversion ka, di ka naman nagsisimba, ni hindi ka sumisilip sa simbahan, ni wala kang napapakinggang salita ng Diyos, paano namang mangyayari na mako-convert ka sa paglilingkod sa Panginoon? Siyempre, kung sino yung palaging malapit sa simbahan, siya yun yung maaasahan mong nagkukumit sa mga gampanin at responsibilidad. Kaya kahit dito sa ating yung mga feeding program, yung ating apostolate paglinggo, yung sa medical, karaniwan ginagampanan ito ng mga kababaihan. At si Jesus ay nagpapasalamat, kinikilala niya ang papel ng kababaihan sa simbahan na dati-dati sa kanilang panahon, ang kababaihan ay parang mga second-class citizen, hindi sila nire-recognize at kabilang dahil bilang lamang ay puro lalaki. Ang ibinibilang palagi lalaki lamang. Pero alam natin na dahil sa prinsipyo ng inclusivity, kailangan palaging kasali ang lahat, walang naiiwan. At tayo nagpapasalamat anuman ang ating kasarian o mga preferences sa buhay, for as long as tayo ay lumalapit sa Diyos upang maging lingkod niya at maging tapat sa Kanya, palagi naman tayong welcome sa ating simbahan. At si Maria bilang ating ina, siya ang gumagabay at tumatawag sa atin, katulong siyempre si Jesus upang magpatuloy ang misyon na sinimulan nila noon na hanggang ngayon ay pinagpapatuloy natin, lalo na sa ating parokya na pinasisigla hindi lamang ang pagsamba, kundi ang paglilingkuran sa lalo na sa mga mahihirap sa ating parokya. At dahil dito, pinagpapasalamat natin ang mga biyayang ito.